Mag-i-intro daw. Dahil bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo. Paano nga ba matutuntun ang totoo? Kaya ating himayin ang mga issue sa bansa dito sa 1PH. Ako po si Maricel Halili. Mga kapatid, ako po si Chicky Verhel. Dito bawal ang fake news. Dito tayo sa totoo lang. Kami po ang 1PH dahil serbisyo para sa Pilipino. Ako si Joey Francisco at kayo nga po ay nasa Signal Channel 1 at nasa Facebook at YouTube kami. YouTube mawawala yan mamaya ha. Pero nandun po kami. Pero may iba pang paraan para mapanood tayo, di ba Mase? Mga kapatid, pwede niyo po kami mapanood sa Signal Play app. Pumunta lang po kayo sa www.signalplay.com, mag-register para po makakuha ng libreng account at mapapanood nyo na po kami anytime, anywhere. Pwede nyo rin po kaming i-follow sa aming TikTok account. Hanapin nyo lang po ang @1ph_signal para po sa mga inihanda naming TikTok news at teleserbidyo para po sa inyo. Yes, at reminder lang po mga kapatid, napapakinggan din po tayo sa 92.3 True FM. Nandyan po tayo hanggang 6:30 mamayang gabi. Ayan, actually kung nakikinig kayo sa radyo ngayon, just in time po kayo kasi ipapasok na po natin ang ating News 5 correspondent na si Ria Fernandez dahil kamustahin po natin ang mga nagbabalik eskwela na ilan nating mga estudyante. Hi Ria! Hi! Hello sa ating mga tagapakinig. Naririnig nyo ba ako dyan? Yes. Clear. Ria, totoo ba? Nakita mo ba yung pag-ikot ni DepEd Secretary Sonny Angara dyan? Yes, Chiki, no? Kasulukuyan nandito tayo dun sa last stop ng itinerary sa maghapon ni Secretary Angara dito sa Casimiro A. Inares Memorial National High School. So, ito yung panghuli, pang-apat sa mga inikot sa Southern Tagalog na schools ni Secretary Angara para nga sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Oo. Ria, pwede mo bang paki-on yung camera para makita rin namin yung kung nasan ka ngayong school? Balita ko, 8:00 pa daw ng umaga, nagsimula ka ng umikot eh. Oo, saglit lang. Hinahanap ko na wala bigla. Pero so far, ayan! Yon. Oy, in fairness kahit na mag-aalas 6 na ng gabi, fresh ka pa rin. Kahit na 8:00 ka pa umiikot Nakailang school na ba kayo? Maliwanag po. Hindi na dapat yung paaralang lilibutin ni Secretary Angara. Pero yung unang-una sa Binyan Central Elementary School, nakansela yun. Ako, may mga kumakaway ng mga bata. Nakansela yun dahil sa anunsyo ng local government ng Binyan, kasunod nga ng patuloy na pag-ulan doon sa lungsod kanina, no? Kaya from Binyan Central Elementary School, nag-proceed na ang team ni Secretary Angara sa Carmona City, Cavite para bisitahin yung Carmona National High School at Carmona Elementary School. So far, Ria, ano yung nakikita ninyo na challenges or problema dun sa mga naikot ninyong schools? Oo, ang common issue na nakita mismo ni Secretary Angara ay yung kakulangan pa rin sa mga classroom, no? Magbibigay lang ako ng background, no? Nung nagsimula si Secretary Angara bilang kalihim ng DepEd, ang datos na meron siya ay merong mga 159,000 na backlog sa mga classroom, no? So, sa mga paaralan, 159,000. And isa Ria! Ang nagpapadili ay yung mismo procurement, Ria? Ayan, nag-pause si Ria. Yes, hello? Ayun. Ayan. Okay na ulit. Okay. Rinig niyo pa ba ako? Yes, okay yes. na ulit. Dinig na. Okay, so yun, medyo malaki, no? By more than 100,000 yung backlog sa mga eskwelahan, no? So, ibig sabihin, talagang may kakulangan din sa mga mismong classroom. Example, yung Carmona National High School, 27 pa raw yung kailangan nila para talagang ma-even out yung classroom teacher ratio nila, no? Kasi in total, meron sila mga more than 5,000 students. Dito naman sa Casimiro A. Inares Memorial National High School sa Taytay, Rizal, kailangan din nila ng mga dagdag na gusali, na mga classroom para mas marami pa mga estudyante yung kanilang ma-accommodate. Pero Ria, may nabigay ba na datos si Secretary Angara kung gaano kadami pa o ilang porsyento pa doon sa mga school yung hindi nakapagbukas ngayon kasi ginagawa pang evacuation center? Okay, in total, yung last figure na ibinigay ng DepEd sa atin ay mga nasa 841.
mula sa, if I'm not mistaken, 4 hanggang 5 rehiyon, no, na mga naapektuhan ng super bagyong Karina at Habagat. Tapos yung iba doon, nadadagdagan pa nga yung figures na yan kasi katulad kanina, si Binyan Central Elementary School, yung local government niya, nag-anunsyo ng walang pasok dahil walang patid yung malakas na ulan kaninang umaga doon. So basically, mga more than 800 yung hindi nakasabay sa opening of classes ngayong araw. Okay. Maraming salamat at ingat, Ria Fernandez. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I and apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Mo naman Your Honor. sabayan siya, nagsasalita siya. Siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Nag-overlap po kasi yung pagsasalita ni Attorney Harry Roque at saka ni Senator Risa Ontiveros. Hindi pa natatapos yung sinasabi ni Senator Risa, umaarangkada na si Attorney Roque. Yun po yung pinaghugutan nung sinasabi ni Senator Win Gatchalian na ipapasight siya in contempt. Ang daming eksena kanina. Una, hindi daw darating, bilang dumating. Tapos, yun nga, parang habang umaandar yung meeting, parang ako rin medyo uncomfortable na ako kasi alam ko na anytime pwede kang masaway ng legislators kapag ka sumasabay ka sa Pagsasalita. Sa pagsasalita, kasi ganoon yun ang rule talaga pagka Senate inquiry you let the you don't actually have to, halimbawa kung si Senator Win, hindi mo siya yung nagtatanong, hindi pa rin si Senator Win nga i-address mo yung chair. Mr. Chairman, Miss Chairman, parang ganyan, so hindi directly, dapat talaga laging by way of the chairman. Parang na-miss out yun kanina. Parang maraming times na hindi yun nagagawa. So medyo bilang nagko-cover ako, parang isip ko parang masisita to. At yun na nga, nasita nga ni Senator Win Gatchalian kanina. Marami pang drama po yan. In fact, medyo somber lang yung tone na nung kausap na po ni Senator Risa, yung iba pang mga humarap dyan. Kasama na nga po yung sinasabing isa sa mga empleyado ni Attorney Harry Roque. Yung tawag ng mga tao, Mr. Supranational. Si AR, ano yun? Si AR. So nagsalita rin si AR dyan. Nagsalita rin siya. Parang sinabi lang niya kung ano yung nature ng job niya. Hanggang ngayon pala employed siya. Ni Attorney Roque. Attorney Harry Roque. So yun, isa-isa mga lumabas doon. And also, alam niyo naman, this hearing comes at a time when hindi pa rin uma-appear si Alice Go. Tapos ay meron po nangyari po doon sa Baguio na raid. Sa Benguet. Sa May Benguet. bahay doon kasi, di ba, na tinitirahan daw ni Attorney Harry Roque noong 2019. Umalis na po siya sa gobyerno noon. Ayun yung time na gusto niyang mag-farm. Yes, yung at na-interview pa natin dito nagyayaya We did, pa siya we did. dahil baka daw gustong mag-strawberry. Strawberry farm. Yeah. Strawberry fields. Yes. Yun. Yes. Yeah. Dito, we interviewed him regarding that. Pero ang sabi niya ay ngayon daw ay may nangungupahan na daw doon. Owned by a corporation doon. May nangungupahan na Chinese and legal naman daw ang mga papeles nung Chinese. So sabi niya, magbigay kayo ng ebidensya na konektado yan sa Pogo kasi kung hindi, malinaw ay iniuugnay lang daw siya sa Pogo, sa mga illegal na Pogo. So yun. Well, imbis magbangayan, i-explain na lang talaga Explain yan. na nga lang. Pwede Ganun naman talaga ma-explain. Ha? Medyo maraming nag-react doon sa tone kasi kanina. No? Maraming nag-react doon sa kung paano yung nag-explain. So, opportunity sana kasi yun di ba? Totoo yan. For people to understand. Anyway, we'll give you more details on that maya-maya kapag po tinalaki natin. Pinakita lang namin sa inyo yung soundbite. Isa sa mga highlights na tinatawag doon sa hearing kanina. Pero ngayon pasadahan natin ang ilan pa pong mga balita.
O balikan natin yung sinasabing, yung live report ni kanina, ni Ria, 'di ba? Tungkol sa opening ng classes. 832 paaralan po sa ating bansa ay suspended agad yung pagbubukas ng klase ngayong araw para sa school year 2024 to 2025. Kasunod pa rin niya ng pananalanta ng bagyong Karina at hanging habagat. Samantala, umabot po sa higit 19.87 million ang naka-enroll na estudyante sa buong bansa kasama po ang ALS. Inaasahan pong tataas pa yan dahil may hahabol pa sa enrollment kahit nagsimula na nga po yung klase. Kanina naman bumisita si Education Secretary Sonny Angara sa paaralan sa Muntinlupa at sa may Carmona. Sa Carmona National High School, kulang ng 27 rooms habang may problema naman sa class list ang Carmona Elementary School. Pogo na ulit, ha? Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go no show pa rin sa Senate hearing sa Pogo. Balot po ni Senadora Risa Ontiveros, hindi makapagtatago habang buhay si Go. Office of the Solicitor General naghain na po ng warrant o petition para tanggalin si Go bilang Bamban Mayor. Ang basehan nito ang paggamit ni Go umano ng peking identity at nasyonalidad. At direct violation daw yan sa constitutional requirement ng pagkakaroon ng Filipino citizenship para sa public office holders. Eto na, dating presidential spokesperson Harry Roque at Senador Risa Ontiveros nagkasagutan dyan po sa Senate hearing tungkol sa Pogo. Muli pong itinanggi ni Roque na siyang abogado ng illegal Pogo na Lucky South 99. Pero si Ontiveros ay hindi kumbinsido. Sa gitna po ng pagsasagutan nilang dalawa ay nagbabala si Senador Win Gatchalian kay Roque na ipapakontempt siya kapag patuloy niyang pagtataasan ng boses si Ontiveros. Samantala, nanawagan ang Bureau of Immigration sa mga foreign workers ng Pogo na voluntaryo nang umalis ng Pilipinas. Sabi po ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, higit kumulang 20,000 foreign nationals ang nagtatrabaho sa Pogo at 75 hanggang 80% dito ay mga Chinese. Vice President Sara Duterte, tinawag po na sinungaling si Philippine National Police Chief General Romel Marbil tungkol sa pagbawi niya ng ilang pulis mula sa security team niya. Dagdag po ni VP Sara, political harassment ang ginawa po ng PNP sa kanya. Naunang binawi ni PNP o ng PNP ang 75 po na pulis na assigned para protektahan si VP Sara. Alam ko dapat PSG nagpo-protect, di ba? Yeah, PSG. Pero kasi mukhang ang presidential security group ay ni VP Sara magkahalo may PNP, may PSG, yung kanyang security. Okay. Meron naman daw sinelect para sa kanya si Marbil na 45 PNP. Galing po sa PNP. Sabi niya, isosoli daw niya. Kasi sabi niya, pagdating daw sa pamilya niya, hindi daw ibang tao mamimili, kundi siya ang mamimili sa kung sino yung karapat-dapat. My understanding was, parang mas prefer niya kasi yung mga security personnel galing sa Mindanao. Yung mga nakasama na niya ng matagal. Okay. Yung mga PSG rin kasi ni former President Rodrigo Duterte, mostly mga taga Mindanao din. Oo. Siguro mas komportable kasi sila doon dahil mga kaprobinsya, baka ganon. Kaya feeling niya sila yung karapat-dapat siguro para mag-protect sa kanila. Anyway, wala pa po sinasabi ang Malacanang tungkol dyan sa usapin ng security ni VP Sara. Samantala, siphoning o pagsipsip sa langis mula sa lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan, ipinagpaliban muna matapos makitang ilang valves sa tangke ng barko ang may tagas. Tinatapalan muna ng ikalawang layer ng protection ng tumagas na valves bago ituloy ang siphoning. Paliwanag ng Philippine Coast Guard, delikado kung sisip-sipin ang laman ng oil tanker dahil posibleng lumaki ang mga butas nito. Bukas sinaasahang masisimulan ng siphoning na posibleng tumagal ng 7 araw. Oo nga naman kasi pag sinipsip mo yun, baka mamaya lalong lumaki yung butas, lalong mag-spill yung langis sa dagat. Ayaw nating mangyari yan. Samantala, National Security Council nilinaw na hindi totoo na nagpaalam ang Pilipinas at China para magtuloy-tuloy ang resupply mission sa Ayungin Shoal.
Partikular na pinabulaanan ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na sumakay sa barko ng Pilipinas ang China para mag-inspeksyon. Giit nito, hindi kailangan ng Pilipinas na magpaalam kanino man dahil malinaw sa arbitral ruling na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Naging matagumpay din daw ang isinagawang latest resupply mission sa Ayungin. Dating Senador Laila De Lima dumalo sa House hearing tungkol sa umano'y extrajudicial killings nung drug war ng Duterte administration. Muling giit ni De Lima dapat kasuhan at hatulan ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang umano'y crime against humanity. At nako, 6.35 trillion pesos national budget na ipinanukala. Hindi. Isinumiti na po ito ng Department of Budget and Management sa Kongreso kanina. Trabaho kasi ng DBM na maglatag ng budget. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na tututukan ng paglikha ng mas maraming trabaho, dekalidad na edukasyon at pagpapalawak ng suporta sa universal health care. Giit pa ni Romualdez, masusing susuriin ng Kamara ang panukalang budget para matiyak na magagamit ng tama ang buwis ng mamamayan. Nais ng Kamara na tapusin ang deliberasyon bago ang unang bakasyon ng Kongreso sa Oktubre. Sabi rin kanina ng DBM, mas mababa yung confidential funds ngayon compared nitong 2024. So may mga hindi nabigyan? May mga hindi nabigyan. Kasi ang sabi kanina ni Secretary Amina Pangandaman doon sa press briefing sa DBM, pinili na lang nila yung mga agencies na kailangan talaga ng confidential funds. Hindi ba dapat ganun talaga? Ganun nga talaga dapat. Ano ba kayo? Kasi naman ang pinakamalaki, okay lang sa spoil ng mga tao. yung Department of National Defense, yung pinakamalaki, 1.8 billion, 1.7 doon nasa AFP. Yeah. Tapos yung NICA, syempre, meron 991 Yung million. Tapos marami pa po. Oo, marami yan. Tapos pati yung DILG, binigyan din kasi yung part nun sa Office of the Secretary pero yung malaking bulk sa Philippine National Police. That's true. Pati yung Ombudsman, meron din silang confidential funds. DOJ, PDEA. Ang tinitingnan din natin, syempre yung mga controversial kagaya ng travel expenses ng Office of the President. Tapos medyo bumaba ng bahagya yung travel expenses na nakasulat doon sa proposed budget. Para ngayon ay nasa 1.0 something. Eto, 1.054 billion travel expenses for 2025. Mas mababa ito ng 8% dun sa kasalukuyan na 1.14 billion pesos. Pero ang pinakamalaki po talagang departamento na tumaas, yun sa Department of Transportation. Okay. So, yan po. Dapat bantayan yan ng mga kababayan natin kasi paano nga kung confidential. But anyway, gagawa ng paraan ng ating ang destiny para malaman natin kung sino ang abusado. Madagdag ko pala, ang Department of Transportation, meron din silang confidential fund. Yeah. Pero, ang pinakamalaking porsyento nun sa Philippine Coast Guard na understandable naman. We need Kasi it. syempre, West Philippine Sea, kailangan natin yon. Tinaasan din nila ng 10 billion pesos yung AFP modernization, which is kailangan din natin. Okay, before tayo nagsimula ng ating broadcast, ayan nga yung nakuha natin na ito'y binigay na sa Kamara. Pero hindi natin ihabol, pero pati ang Senate ay nabigyan na. Meron ng photo op ang DBM with the senators, Senate leadership. At nakuha na rin nila itong proposed 2025 national budget. So simula na. Ganoon naman talaga sa last 2 quarters, yan ang kanilang dapat busisiin. Correct. Okay. Weather na, mga kapatid. Para kay Deng Peralta ito na laging naghahanap ng weather update. Hanging habagat, magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, binabantayan nila ang low pressure area sa bahagi ng Batanes pero habagat pa rin ang magdadala ng pag-ulan sa Ilocos Region, Benguet at Zambales. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila, ibang bahagi ng CAR, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. So maulan pa rin dyan, mga kapatid. Samantala, ilang mga aso't pusa natagpo ang patay sa isang animal compound dito lang po sa San Juan City. Nalunod ang mga ito sa kasagsagan ng bagyong Karina. Philippine Animal Welfare Society o PAWS gustong managot ang may-ari ng animal compound dahil sa kapabayaan nila.
Nation's girl group Beanie nag-perform sa KCON 2024 sa LA Convention Center dun po sa Amerika. Bahagi sila ng pre-show ng festival at ng Meet the Rising Stars panel ng event. Yun nga lang, hindi nakasama si Beanie Joanna dahil sa kanyang health issue. Oo, leader pa naman nila yun. Samantala, si Robert Downey Jr. magbabalik sa Marvel Cinematic Universe bilang supervillain na si Victor Von Doom. Si Dr. Doom po yan, mga kapatid. Para yan sa upcoming Marvel films na Avengers Doomsday na ipapalabas sa May 2026 at Avengers Secret Wars sa 2027 naman po. How can we erase the fact na siya si Iron Man? Anyway. Nakamask naman si Dr. Doom so baka Sabagay. makatulong.